Praise God, Ginoong Dios, nagapasalamat kami nining buntaga nga ikaw nagapanalangin nga imong grasya nagadagaya sa among kinabuhi ug sa matag usa ka panimalay nga nagapaminaw ni mong programa, Ginoo. Daghang salamat nga ikaw maluluyon, mahigugmaon ug ikaw magahikap sa ilang panginahanglan kadtong dunay giantos nga mga balatian sa ilang panglawas. Salamat nga pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus o pinaagi sa labod ni Kristo Jesus nga naguman sa Cross Calvario ang milagro sa kaayuhan, muhugpa silang lawas o tanan, Ginoong Dios, nga mga balatian. Akong gisugid sumala sa imong pulong nga makabaton silang kaayuhan. Daghang salamat, Ginoo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoong manuluwas. Amen ug amen. Praise God, mayong buntag sa tanan nga mga kaigsunan nga nagapaminaw, no? Dahil sa ato ang tulumanon, Worship on Air, kini nga programa sa Throne of Grace Global Fellowship, himutang sa may Gonzales Simino Building 4, Tubod Highway, Iligan City. O in behalf sa leaders sa Throne of Grace Global Fellowship, kini si Pastor Rudy Isik Magayon, Merry Christmas sa tanan nga nagapaminaw ning atong programa. Mga kaigsunan, nagapasalamat kita nga niining bulana gipasidunggan ang ngalan sa Ginoo. Kung imong obserbaran, mga kaigsunan, ang mga kaigsunan nato, mga katawhan, hilabihang bisiha during Christmas, gani og imong tan-awon taas ang pila sa traffic, mga kaigsunan, tungod kay busy ang mga tao. Ug atong mamatikdan nga kanunay lang nagadali ang mga tao mo nang daghan ang mga disgrasya, daghan ang banggaan tungod kay gadali ang mga tao. So mga kaigsunan, paalala lang, kinahanglan sobrang ingat tayo sa pagmaniho sa ating mga sasakyan diya sa kadalanan, kaya ang tanang tao puros nagadali, no? So careful good sa atong pagmaniho sa atong mga kaigsunan. Kini pahinumdum lamang sa Christmas sa nato nga panahon. O abi nimo, daghang mga tao nagpasalamat nga si Kristo Jesus na tao. Apan uban mga kaigsunan, nagpasalamat usab nga during Christmas muning panahon nga sila makadaygon, makabaton, makakwarta sila, o nga uban makanegosyo sa maayo. So samtang ang uban busy sa pagpangwarta, og daghan usab ang busy sa pagdaig sa atong Ginoo. So mga kaigsunan, di lang ta maghimog konklusyon sa matag usa, apan ang atong gikinahanglan nga daygon ta ang Dios tungod kay siya nagaluwas ka nato pinagi sa pagpadala siyang bugtong anak sa mga mao si Kristo Jesus. Og dalaygon ang Dios sa walay katapusan nining Pasko. Praise God. Salamat sa Ginoo nga December 21. Nako, salamat sa Dios nga wala madayon. Abi nimo, silent man ang Bible, no? Silent ang Bible. May tungod ng gani sa bulan, pizza ug tuig, wala gigimension ang Bible. Pero kung magmension ta nga ang mga planeta mo tipas sa iyang kaugalingon nga agianan, yang gitawag ang orbit, no? Dili na sa musubay na sa Bible. No, mga tagak sa kalangitan, siguro mga kumita kana, mga kaigsunan kana naagihapon sa Bible. Kung mungitnit ang kalibutan, naagihapon sa Bible, daw mahikap sa tao ang description na sa Bible. Dayon doon na pag-iingon diha mga kaigsunan nga praise God, no? Napag-iingon diha nga mo increase ang init sa adlaw 7 times. Ang radiation na kusog kayo makapatay na sa tao. So mga kaigsunan, ang ato lamang di ta mahadlok kung kita andam sa atong kinabuhi. So ang mga young people sa Throne of Grace Global Fellowship, mga kaigsunan, doon na sila Christmas party, no? Karong 25 diha gayud sa Paho Beach. So mga kaigsunan na to sa mga young people na to, no? Abi naman doon ay competition ini, doon ay ginagmay lang, umubo raman ilang mga practice, pero doon na sila goal, no? Doon na sila salamat kayo, no, sa mga sponsors. Abi naman mga prizes, ginagbay lang mga prizes, pero makalipay sa mga young people. Doon ay Bible games, mga parlor games. Abi ang Bible games na to, memorize og Psalms 91 o kanang Bible countdown from Genesis to Revelation. Memorize ng libro. Abi nimo, dugay kay ko naka-memorize na, no, from Genesis to Revelation. O wala na ako nakantaha, din ako na memorize. Pero nagkanta na ko, na-memorize ra. Pero kini na yung people na to, no, gani na yung mga bata kani adto sagol man to mga bata sa competition.
May mga bata nga tag 10 years old, 9 years old, paspas na kay na mo memorize anang Genesis to Revelation. So kini nga training na to mga kaigsunan, training kani for spiritual growth sa mga kabataan para maging magkamasol sila, maging more stronger than yesterday. Mo ni atong mga youth, no, kaya din mo ni adri ang crisis ra ba, no, labi na sa 13 years old to 17 years old na di ang crisis of identity. Wa sila kay baluasa sila mo lugar, pwede silang bata pa or young people sila or young people na ba sila. So mga kaigsunan mo na nga at least makatabang ang mga spiritual teachings na to ngadto sa mga young people. Muna nga di man sila robot nga ato ang madiktahan, pero pinaagi ning maong pagtabang makahimo kita makaigsunan pagtudlo kanila sa espirituhanon nga bahin. Salamat sa Dios o gabi nimo ang ilang preparation na minaw ko sa ilang meeting. Duha ra gid kasud-an mga kaigsunan, no. Duha ra kasud-an dayon usa ni ini bam ipagyod, pero salamat sa Dios karong buntag, no, gi-confirm. Praise the Lord ni Attorney Berkim ko, no, ang iyahang saad nga mohatag siya usa ka litson. Attorney, salamat kayo sa imo ang hatag og usa ka litson nga baboy. Praise God, no. Malipayon kanini ang mga youth og salamat kayo ang Ginoo, magpanalangin kanimo o good morning day sa imong pamilya, no. Salamat sa Dios nga ang Ginoo magahatag kanimo og malipayon nga Pasko uban sa imong panimalay og blessed New Year, no, 2013. You will experience more doors of opportunity para sa imong kinabuhi. Akong pagampo nga ang Ginoo maga-bless kanimo og dugang. Praise God, makatabang ka sa community, labi na gyud sa dagan o kausaban sa atong community. Attorney Berkim ko. God bless you ang imong pamilya. O mga kaigsoon, matuta sa mensahe sa pulong sa Dios mga igsoon. Atong makita dinhi sa 1 John chapter 3 verse 8. Nagaingon diri akong basahon. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. So what is the reason behind why Jesus Christ came? Why Jesus Christ was born in Bethlehem? Ngano man gyud nga nagpakatao si Jesus? Makaigsunan, one of the reason nini is for our salvation. Para gid ni sa atong kaluwasan. Muna nga dako kay tagpasalamat, no, nga pinaagi siyang pagpakatao sa krus Kalbaryo, naluwas kita. Abi nimo, gihatag na sa Dios ang napulo ka sugo aron unta atong bantayan. Pero nakaplagan nga way nakatuman. Matod pa sa Bible, no one, wala gayoy tao nga nakatuman sa kasuguan. So ito pa ang kasuguan, wala magdala og kaluwasan sa daghang mga tao, apan nagdala hinuon og daghang kalapasan sa daghang mga tao. Di more nga daghang kasuguan, daghan ang kalapasan. Mo ni mga kaigsoon, ano nga usa ka pag-abot sa kasuguan, nag-abot no ng daghang kalapasan. Mo na nga nasuko pag-ayo ang Ginoo, pero mga kaigsunan, ang iyang gihimo is karon na ang kaluwasan di na pinagi sa kasuguan, kundi pinagi na kang Kristo Jesus. Mao na nga kung si Kristo Jesus na sa imong kinabuhi, Jesus will break the bondage of sin in our life. Abi no, daghan kayong sala o bisyo sa itong kinabuhi nga maglisod gitag hawa ba, maglisod tag biya. Nga naman sa tinawhanon lamang yun, no, lisod kibiyaan mga kaigsunan. Pero kung i-allow lang yun na to ang Ginoong Hesus nga mamuhat sa itong kinabuhi, praise the Lord, hallelujah, igsoon o higala, iyang limpyuhan ang atong kinabuhi. Iyang limpyuhan. Tanawar gud ang 1 John chapter 1 verse 9. Atong basahon. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Praise God. Ang paagi ri gid igsoon nga makagawas ta gikan sa gapos sa sala, kay kining sala buhat man gid ni sayawa, no, aron na pagganoy kanatong apil ngadto sa linaw nga kalayo. So ang paagi ra gid niini mao ang pag-ila na to recognize that we are a sinner. Kana ra yung pag-ila nga kita nakasala. And then next is we will confess. We will confess our sins to God. Muna ta, Lord, I am a sinner and I confess, I repent from all of these sins. And Lord God, save me and deliver me.
Do you know what will happen to you kung kana atong buhaton, kung atong isugid ang atong kasalanan? Ingon ang Bible, the Lord will forgive us and He will cleanse us. Praise God. Abi nimo ang atong, abi nimo danay mga kasalanan makaigsunan nga nipilit sa atong konsensya, no? Nipilit ba sa konsensya? Na konsensya ka everyday, kada gabi, dunay guilt of sin. Kanang pagbati og sala nga dako nga murag i-condemn nimo imong kagalingon, no? Dunay spirit of condemnation nga nipilit ba nasa imong galamhan, nasa imong alimpatakan na kining gitawag conscience, no? Na diha nagalublob kanang guilt, mga kaigsunan. Now what will happen if we will allow Jesus Christ to reign as kings and savior of your life and Lord over your life? Ingon ang Bible, He will forgive us and He will cleanse us. Wow! Thank you, Lord God, for the cleansing power through the blood of Jesus nga nagalimpyo sa among mga alimpatakan, sa among mga galamhan. Conscience ba? Galamhan. Muna nga, salamat sa Diyos nga iya kining gilimpyo. Mga kaigsunan, ang karon nga itong pag-celebrate, we will celebrate because of the goodness of God. Sa kaayo na sa Ginoo, kay ang natao na kay Jesus, wala man siya magpabilin nga bata sa pasungan sa Bethlehem. Wala siya magpabilin nga bata dito, kundili, nidako siya. Nidako siya, dahil nagministeryo siya, nag-ayo siya sa mga sakiton, nagpakaon siya sa daghang mga tao, naluoy siya sa mga taong gidaog-daog, gipanamastamasan, gibutang-butangan, sa Matthew chapter 9. Gingon dia, when Jesus saw the multitudes, He moved with compassion because the people were harassed. Giharas sila, mga kaigsunan. So, ang kaaway nagharas sila. Nga naman, you are created in the image of God, so the devil wants to kill you and to destroy you and to steal all that you have from God. So that's the mission of the devil, is to kill, to destroy, and to steal. That is the mission of the devil. But Jesus Christ, His mission is to give us abundant life. Thank God for the abundant life. Abundansya nga kinabuhi, malipayon nga kinabuhi, walay kabalaka nga kinabuhi, malinawon nga kinabuhi. Dalaygon ang Diyos, muna nga itong pangandoy nini nga Christmas nga mahimo kining gasa sa Diyos sa itong kinabuhi. Walay makapalit, makaigsunan sa kalinaw. Ngayon sa kahari, istoryahan na mahapit na kung oras mahuman. O sa kahari, nagaingon siya nga, kung doon na may maka-portray or makahatag og drawing, may tungod sa kalinaw nga, makatulog siyang maayo. Pagtanaw na nga picture nan iyang ihatag ang iyang katunga siyang gingharian. So naitaw nga nagdrawing siya loud sa dagat, walay balod, linaw kayo, din dunay barko si babaw. Nasuko ang hari kay mingaw. Loneliness ang gihatag, dili kalipay kundi lonely nga kinabuhi. Wala makapasar, no? Ang sunod nga drawing katumang gitawag og tawo nga naglakaw sa sementeryo. Mingon ang hari, doon sa bakini. Imbes kay kalinaw kung gipangita, kahadlok may imong gidala. Gibasted sa kuan sa hari, wala madawat ang yang drawing, no? Ginsa niya pag portray ang kalinaw nga madalag kalinaw sa hari. Karon din ay usa. Hilabi ang sukuha sa hari pagtan-aw niya sa picture kay buak man ang mga balod sa daplin sa baybayon nga pirting gubuta kayo ang dagat. Balod gid kaayo mga kaigsunan, as in. So, atong makita diya nga suko gid ang ngaring nga hilabihan man ni ka balod, hilabihan man yung problema perting daghana ngano man kini. Suko kay ngari, pero sa diyang nasuko siya, hapit na ipadakop niya nagdrawing adto kay insulto sa iya. Makaigsunan gipa-explain. Sa pag-explain sa nagdrawing, mingon sa Senior Hari, ay tanawa ang balod nga nangapusa sa mga bato, no? Nga gubot kayong dagat. Tanawa ang langgam nga natulog diha sa bato, sa likod sa bato. Natulog ang langgam likod sa bato nga napusa ang dagat diha ang batuha. Tanawa. Siyang gi-explain nga bisag dunay kagubot sa palibot, kung naa ka sa bato makatulog ka gihapon. Og diha na satisfy ang hari. Mga kaigsunan, nakawali kining maong batanon, no? Nakadala siya sa maayong balita sa Pasko nga magdala og kalinaw sing kinabuhi nga ang solusyon di ay sa iyang problema, dili di ay mawala ang problema, kinahanglan nga tagbato nga sa lipdanan
aron kita makatulog ni ana. Mga kaigsunan, nagingon na sa Bible, si Jesus Christ gitawag siya bato sa pamag-ang, the cornerstone. In Him we can rely. We will put our confidence in Him. Yun ang Bible, trust in the Lord with all your heart and do not trust in your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and the Lord shall direct our paths. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mga kaigsunan, nabay kalinaw imong kinabuhi nining Pasko. Na doon na ba'y mga troubles, mga problema sa panimalay, sa business, sa personal nga kinabuhi, sa trabaho, anywhere, siguro side by side, na ay mga problems yung giatubangan. But I want to tell you, the gift of God, the pronouncement of God to the shepherds, peace be unto you. Ang kalinaw moabot kaninyo. And this is the gift of God during Christmas. Nga magmalipayon ka. Joy to the world, the Lord has come. Magmalinawon ka, kayang Ginoo ni abot sa imong kinabuhi. Mangutan ako kanimo. Hain man si Kristo karon na tao. Nabagi hapon sa pasungan sa Bethlehem, or natao na sa sulod sa imong kasing-kasing. Igsoon ug higala. Kung imong gipakatao si Jesus, gi-invite nimo si Jesus ug nagpuyo na siya sa imong kinabuhi, nakatago ka na sa dakong bato nga salipdanan panahon sa kagulanan mga problema sa imong kinabuhi. Salig diha sa Dios. Miabot man ang takna sa mga pagampo. Magampo kita mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Kung ikaw dunay mga suliran sa kinabuhi, na kay mga problema, balatian, duyo ka nako sa pagtuo nga ang Dios mao sa gihapon ang kagahapon karon og sa walay katapusan. Ang iyang kamot dili mubo kundi hataas kini aron sa paghikap sa imong panginahanglan nining buntaga. Magampo kita. Daghang salamat Amahan nga langit nun nga ikaw nagapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw. Ang imong kamot hataas kini aron sa paghikap sa ilang panginahanglan. Kadtong dunay mga balatian nga nitakbo siyang lawas sa bisan asa Ginoong Dios silang lawas. Nagampo ako nga ang kaayuhan, ang gahom sa milagro mutangso sa tanan nga mga balatian nga naghasol sa kinabuhi sa mga tao karon. Daghang salamat nga imong grasya gugma mulukop silang singkasing nga magdala kini kalipay, magdala kini kalinaw ug magdala kini Ginoong Dios ug paglaom sa ilang kinabuhi. Daghang salamat. Pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoong manuluwas. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsoon ni buntaga ako na sayod nga dunay gibuhat ang Dios sa imong kinabuhi. Tindog sa imong namutangan og ingna. Daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako. Nining adlaw gusto ko masayod yon sa kapagpanalangin sa Dios. Pwede ko nimong i-text sa akong cellphone number 0919-819-7708. Og abi nimo abot sa imong text, malipay ko kaayo nga nagapaminaw ka nga dunay gibuhat ang Dios. Magaday ko sa Ginoo tungod kay ang Dios nagapamuhat kuyog kanato. Giyon sa pag-bless sa Dios imong family, imong trabaho, imong business. Malipay ko nga maminaw sa mga testimonyo nga sama niya na. Daghang salamat sa imong pagpaminaw ning atong tulongnon worship on air programa kini sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa May Gonzales Himino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Mga kaigsunan, kini si Pastor Rudy isik magaingon nga ang Dios magpanalangin kaninyo nga adlaw. Ayo kalimot 9 o'clock magsugod ang atong panimbahon sa Throne of Grace Global Fellowship. Unyong gabi 4 o'clock ang youth mga kaigsunan og sa Wednesday 6 o'clock magsugod. Dalaygo ng Diyos. God bless you all. Bye-bye.